Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubos sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sabagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhasay, walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay, may tig 100, may tig-60 at may tig 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-16 na linggo sa karaniwang panahon at patuloy nating isama sa ating pong panalangin ang kaligtasan, lalong-lalo na ang higit na naapektuhan ng bagyong Krising at ngayon naman ang bagong bagyo na si Dante. At sa mga ganitong sitwasyon natin, dito talaga mapatutunayan kung gaano katigas ang ating mga ulo o kung gaano tayo yung bang ugali natin na magbingi-bingihan sa atin pong sitwasyon. Pero sadyang siguro nararapat talaga na maranasan natin ito at tandaan natin, hindi ito parusa sa atin, kundi ito ay bunga ng kapabayaan, bunga ng katigasan ng ulo natin. Kaya nga sa unang pagbasa sa aklat ng Exodo, ito yung mga Israelita na patuloy na naglalakbay na. Sila ay inialis na sa pagkaalipin doon sa Ehipto, pero narinig natin na yung kanilang reklamo na sinasabing, buti pa nung nandoon sila sa Ehipto, nakakakain sila ng karne. Pero dito sa kanilang paglalakbay, wala silang karne. Nagreklamo. At puro reklamo. Mas maririnig pa natin yung mga reklamo ng mga tao sa Panginoon. Pero sa kabutiang loob ay dinidinig pa rin at pinagbibigyan pa rin ng Diyos ang kanila po mga hinaing sa buhay. Pero, yun nga po, walang mangyayari kung reklamo lang tayo ng reklamo at wala tayong babaguhin. Kaya nga sabi ni Kristo sa ating Ebanghelyo sa kanyang paggamit ng talinghaga, ng mga hasik, yung binhi na inihahasik
Na para bang, di ba, pag naghasik ang magsasaka, yung sinaunang pamamaraan, di ba, no? Isasaboy lang yan. Kukuha, tapos isasaboy lang yan. Hindi yan titipirin na isa-isa, na isang butil dito, isang butil, kundi ang binhi ay isinasaboy na pinapaalala na ganyan magbigay ng biyaya ang Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo, ang may pandinig, makinig. Pero yun nga, ang laki ng problema natin sa pakikinig. Either nabibingi-bingihan tayo o sadyang may problema tayo sa ating tenga o kaya naman pinipili lang natin kung ano ang gusto nating marinig. Kaya, etong nangyayari sa atin, makakaranas tayo ng mga ganitong bagay. Lahat ng, di ba, ang sitwasyon, nakakapanlumo din. Yung mga ipinundar natin, mawawala bigla dahil lang sa baha, dahil sa pagtaas ng tubig. Yung mga kotse na pinahalagahan, yung mga ari-arian, mga appliances, lubog lahat yan. Mawawala din lahat, masisira din lahat yan. Tapos mauuwi tayo sa reklamo sa Diyos. Unang-una, nakinig ba tayo? Isisisi ba natin sa bagyo? Isisisi ba natin sa kalikasan yung kanyang natural na paggalaw? O sadyang ang lahat ng ito dahil hindi tayo nakikinig? Kaya lahat ng biyaya na mayroon tayo, mawawala. Pero yun nga, dahil mabuti ang Diyos, mapapalitan din yan. Pero yung aral na matututunan natin dito, yun yung mas mahalaga. Hindi tayo pwedeng magreklamo lang ng magreklamo. Kailangan din nating kumilos. Kailangan din may baguhin sa atin pong pag-uugali, lalong-lalo na sa ating pakikinig. Kaya nga, pinagigiitan dito, ang may pandinig ay makinig. At ang taong marunong makinig, hindi yan mapapahamak. Ang taong marunong makinig, yan ay mas lalong pagpapalain ng Diyos. Kaya nga sabi, ang matatanggap ng taong marunong makinig ay mag-uuhay o magbubunga, may tig 100, tiga 60 at tig 30 butil. So anuman ang sitwasyon natin sa kasalukuyan, yan ay bunga ng ating pong pakikinig. Kung maganda at maayos ang ating pong pamumuhay, dahil natuto kang makinig. Kung medyo miserable at hindi maayos ang iyong buhay, yan ay dahil sa hindi mo pakikinig o hindi mo pagsunod sa mga sinabi sa iyo. Amen?